Kumusta, ako si Otako at ito ang aking buod para sa anime na Delicious and Dungeon. Kung gusto mo ang aking buod, pakisuyong mag-subscribe. Nagsisimula ang kwento habang isang grupo ng mga mangangalakal ay nakikipaglaban sa isang mabagsik na dragon. Si Leo, ang bayani, ay hinihikayat ang iba sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na ganap silang handa para sa labang ito at wala ang makakapigil sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, sa kalooban ni Laos, alam niyang ito ay hindi totoo. Nagugutom sila, at ang kanilang galaw ay kulang sa kanilang karaniwang gilas dahil dito. Nawala nila ang buong araw dahil sa isang kapalpakan sa mapa. Pagkatapos, pumasok sila sa isang tukso at nawala ang 3 araw na halaga ng pagkain. Habang ang lahat ay nakikipaglaban, si Leo ay malalim sa kanyang iniisip at nagpasya na kailangan nilang bumalik sandali pagkatapos talunin ang dragon. Sa ganitong paraan, ang babae na may pangalang Fallon ay itinulak siya kaya't nagtataka siya kung may isang nagbato ng spell ng kalituhan sa kanya. Ngunit hindi ito ang kaso, yamang si Leo ay labis na abala upang malaman na siya'y papaslangan at si Fallon ay nag-save sa kanya. Ngunit binayaran ni Fallon ng pinakamataas na presyo ito, yamang siya'y inangkin ng dragon. Si Leo ay nabigla na makita na sila ay napatalo at sinabihan si Fallon na tumakbo habang siya ay nagtatapon ng isang spell sa kanya. Pagkagising ni Leo, natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas kung saan ipinaliwanag ni Marcel na isang spell ang nagdala sa kanila palabas ng dungeon. Si Fallon ang tanging miyembro ng partido na hindi nila mahanap, at inilahad ni Leo na ito'y dahil sa kanyang kinain. Ang matapang na si Leo ay nagnanais na bumalik upang iligtas siya, ngunit itinigil siya ni Marcel para ipakita na ang lahat ng kanilang ari-arian ay iniwan sa dungeon. May isang munting lalaki na ang pangalan ay Chilchok ang sumulpot at nagdala sa kanila ng mas masamang balita sapagkat nawala lamang ang 2 miyembro ng partido. Binasa ni Lies ang kanilang mga liham ng pagbibitiw at natuklasan na sila ay kinuha ng ibang partido. Ang pagsusuri sa mga dungeon ay talagang mahal, kaya iniisip ni Leo na ibenta ang kanilang lahat ng kagamitan para sa mas magaan na kagamitan. Pagkatapos, gagamitin ang pera para sa bagong kagamitan at mga kasamahan. Wala silang masyadong pera sa simula pa lang, at natatakot si Lies na siya'y maaaring masira ng kanyang kapatid na si Fallon sa oras na matapos ang kanilang paghahanda. Anuman, hindi tumitigil ang sikmura ni Leo sa pag-uugong, at silang lahat ay nagugutom. Pinuna ni Marcel na malamang ay ang kanilang mga tiyan na walang laman ang dahilan kung bakit sila nabigo, kaya't pumunta sila sa isang bayan upang kumuha ng pagkain. Iniisip ni Marcel ang lahat ng mga pagkakataon na maaari nilang kainin, ngunit ibinunyag ni Leo ang kanyang sariling plano. Sa halip na kumain, aalis sina Marcel at Chilo sa partido. Pagkatapos, ipagbibili nila ang kanilang kagamitan, at si Lies ay babalik sa dungeon mag-isa. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-aakala na nawala na ang kanyang isip, ngunit si Lies ay nangangarap na ito'y magiging isang magandang ideya. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang magsakripisyo ng kalidad ng kagamitan at mas madali niyang mailalabas ang mga halimaw kung siya'y mag-isa. Ang buong gulong ito ay dahil sa kanyang pagkakamali kaya't ayaw niyang ilagay sila sa panganib para dito. Si Little Nerd Shock ay pinaalala kay Leo na kailangan niya ito upang buksan ang mga pinto at i-disable ang mga patibong, kaya gusto niyang sumama. Tinutukso ni Marcel na malaki ang pag-aalala niya kay Fallon kaya't inuutusan niyang sumama sa kanya. Hindi makapaniwala si Leo kung gaano kasipag ang kanyang mga kaibigan at siguraduhin ito ang talagang nais nila. Maaaring panghinayangan nila ang kanilang desisyon sa lalong madaling panahon. Ngunit habang bumabalik sila sa dungeon, kung saan ipinaliwanag ni Lies na makakakuha sila ng pagkain sa loob, nagulat ang kanyang mga kaibigan, ngunit ipinaliwanag ni Lies na puno ng mga halimaw ang dungeon. Ito ay nangangahulugang may isang buong ekosistema doon, kumakain ng mga carnivorous na halimaw ng mga herbivorous na halimaw at kumakain naman ng herbivorous na halimaw ng mga halaman. Ginagamit ni Leo ang logic na ito upang malaman na ang mga tao ay dapat ding makakakain sa loob ng dungeon. Hindi gaanong masigla ang interes ng kanyang mga kaibigan sa pagkain ng mga halimaw, ngunit ipinaalala ni Leo sa kanila ang kanilang mga paglalakbay at ipinakita kung gaano kaganda ang hitsura ng ilang mga halimaw na kanilang nilalaban. Ayaw kumain ni Marcel ng alinman sa mga iyon, ngunit ipinaliwanag ni Lies na maraming tao ang nanghuhuli ng mga halimaw para sa pagkain. Binanggit niya na ang mga iyon ay mga kriminal na walang ibang pagpipilian at sa mga pagkakataong iyon, laging napapasukan ng ospital ang mga iyon dahil sa food poisoning. Nag-aaway ang dalawa sa sandali ngunit naigugulo ng ilang tumatakbong adventurers na sinusundan ng maliit na halimaw na madali namang na-stop ni Marcel. Tinukoy niya na mga baguhan lang na adventurers ang mga iyon, ngunit hindi man lang pinapansin ni Lies, abala siyang kumukuha ng halimaw at casual na inirerekomenda na gawin itong kanilang tanghalian.
Tinanggihan ni Marcel, at nagtataka si Chocolate kung ang pagsasanay ng halimaw na mushroom para sa kanilang unang pagkain ay magandang ideya. Sa kabuntot tinatagong kalagayan ng libro, naghangad si Lies ng mas maraming sangkap at nang excite ng marinig ang ilang alakdan. Natutunan natin na sa kabila ng pagiging dungeon nito, maraming tao ang pumapasok at lumalabas, na nagiging isang siksik ang lugar para sa mga mangangalakal at mangangalakal. Isang dating sementeryo, ito ay dating isang sagradong lugar kung saan natutulog ng payapa ang mga mamamayan, ngunit kumonekta ito sa dungeon 6 na taon na ang nakalilipas at naging pinakamasigla itong lugar sa buong bayan. Hindi malinaw kung paano nagkaroon ng halimaw, ngunit tila lahat sila ay kakaiba ang anyo at umaatake sa mga tao na parang may ipinagtatanggol. Natagpuan ni Lawas ang scorpion monster at ininisero niya si Marcel nang hawakan ito ng tulad ng crayfish. Pinagtanggol ni Lawas ang kanyang sarili, ngunit tinawag siyang Chu dahil mukhang malinaw na matagal nang naghihintay si Lawas na kumain ng mga halimaw. Talagang gustong iligtas ni Lawas ang kanyang kapatid ngunit inamin na mahal niya rin ang mga halimaw. Ang pagmamahal na ito ay nagdala sa kanya upang naisin na malaman kung ano ang lasa nito pagkatapos. Nagtataka si Chilchok kung dapat bang ihanda ang kanilang pagkain ng privado, ngunit ipinaliwanag ni Lies na ang pagbalik-balik para sa tubig ay aabutin ng masyadong matagal. Nagsisimula si Leo sa paghahanda ng mushroom ngunit nagugulat ng makaranas ng resistensya mula sa loob nito. Hindi ito madali, ngunit ang pag-unawa sa anatomiya nito ay tumutulong sa kanya na malaman kung paano labanan ang halimaw ng mas epektibo sa susunod na pagkakataon. Nagiging kamukha na ng pagkain ang halimaw kapag ini-slice ito, ngunit kinakontra ni Marcel nang magsimula si Lias ng boiling ang scorpion. Nag-aalala siya sa venom nito, ngunit ipinaliwanag ni Leo na ayon sa kanyang aklat, safe itong kainin. Si Leo ay may tiwala na subukan ito, ngunit ilang segundo lang ay ibinubuga na ito. Noong mga sandaling iyon, may isang munting duwende na lumabas. Hindi man lang ito nagpakilala at agad na nagsimula ng butikyusan ang kanilang paraan ng pagluluto ng alakdan. Ang munting Gordon Ramsay na ito ay nagsisimulang hiwain ito at ipinaliwanag na mas madali itong maluluto sa paraang ito. Ang mga katas nito ay gagawa ng masarap na sabaw, at magiging mas madali itong kainin. Inaalis niya ang mga internal organs at ipinaliwanag na mapait ang lasa at may masamang texture. Ang Iron Chef ay pumunta sa Mushroom Monster at ipinapakita kung aling bahagi ang hindi maganda kainin. Nakakagulat, ang mga paa ay masarap at mabango pa. Katulad ng tunay na chef, may sarili itong kaldero, kaya ginagamit niya ito sa pagluluto ng pagkain. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na parang may kulang. Kumuha siya ng mga random na bagay na tumutubo sa mga pader, ngunit tumanggi si Marcel na subukan ito. Itinuturo niya na nasa sementeryo sila. Okay sa kanya ang subukan ng mga halimaw, ngunit ang mga random na halaman na may mga ugat ay labag sa kanyang kalooban. Nawawala siya sa kanyang pagiging malamig na ugali, ngunit na-interrupt ito nang bumagsak ang isang slime sa kanyang mukha. Hindi makahinga o makapag-cast ng spell si Marcel, kaya nagpanik siya at naalala na ang kanyang unang pagkamatay ay dahil sa slime. Iniligtas siya ng Dwarf Ramsay, at na-amaze si Liz na kaya niyang harapin ang slime gamit lang ang kanyang kutsilyo. Para sa lalaki, parang wala lang ito, at ipinaliwanag na madali ito kung alam mo ang komposisyon ng halimaw. Bagaman tila walang laman ang slime sa loob, ipinaliwanag ng duwende na mas maayos ang kanilang komposisyon kaysa sa tao. Binigyan niya sila ng maliit na lesson sa anatomy at ipinaliwanag na nararamdaman ng slime ang paghinga ng kanilang biktima at kumikilos agad. Kaya mas madali tamaan ang mga tao kapag sumigaw sila ng malakas tulad ni Marcel. Ngunit agad na nagtatrabaho ang Dwarf Ramsay, dahil ayaw niyang masayang ang pagkain at agad na nag-prepare para lutuin ang slime. Hindi ito masarap sa kanyang asal, kaya iniimbakan niya ito sa citrus juice at binabanlawan sa mainit na tubig. Kailangan magtagal itong dried ng 2 linggo, ngunit malinaw na isang Monster Chef Pro ang duwende dahil mayroon siyang portable slime drying net na ginawa niya mismo. Isinawso niya ang slime sa kanyang kakaibang aparato at ipinaliwanag na pwede na itong matuyo habang siya'y naglalakad. May ilang oras pa bago ito maging handa kainin, ngunit parang nasa sariling cooking show na ito ang lalaki dahil mayroon na siyang handang inihanda para sa kanyang sarili. Tinanong ni Leo kung talagang okay ito dahil alam niyang ito'y isang delikadesa, ngunit sinabi ng duwende na okay lang. Ni-research niya ang pagkain ng mga halimaw sa dungeon ng 10 taon, at wala siyang ibang mas pinipili kaysa marinig na may interesado sa monster cuisine. Sa lahat ng mga sangkap na nakakamit, talagang nagtatrabaho ng maigi si Dwarf Ramsay, at sa wakas ay handa na ang nakakatakam na putahe. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng mga lalaki dahil hindi nila inaasahan na magiging ganoon kaganda at mabango ito.
Ipinaliwanag ng duwende na kumokontak ang karne habang niluluto, kaya madali itong mahiwa-hiwa. Si Leo ang unang sumubok at namangha sa kahusayan nito. Nahanga rin si Chuck sa lasa, kaya napilitan si Marcel sa pressure at iniutos na bigyan siya ng konti. Siya nga ang pinaka-skeptical, at ipinaliwanag ng duwende na ang pink na bagay ay tuyong innards ng slime. Sumubok si Marcel at agad na napagtanto na masarap pala ito. Lahat sila'y talagang gustong-gusto rin ang mga ugat, ngunit ipinaliwanag ng duwende na ito'y mga puno na tumutubo pabaliktad sa dungeon. Nagtataka si Marcel tungkol sa natatanging at misteryosong algae ng dungeon na kanilang kinakain, ngunit ipinaliwanag ng duwende na ito'y karaniwang algae na tumutubo kahit sa ibabaw. Sa huli, lahat sila'y busog na sa sobrang kain, at sa wakas ay nagpakilala na si Dwarf Ramsey bilang Senny. Inamin ni Leo sa kanya na kinain ng isang halimaw ang kanyang kapatid sa mas mababang mga antas ng dungeon, kaya't nais niyang iligtas ito bago ito madigest. Ipinahayag ni Leo na ang halimaw ay isang dragon na may malalim na pula nitong kaliskis, at dahil alam niya ng kaunti, ang mga dragon ay nagtatambay sa pagtulog upang mapanatili ang kanilang malalaking katawan. Sila rin ay mas mabagal mag-digest kumpara sa ibang mga halimaw. Natuwa si Leo sa narinig, at nag-aalok si Senny na sumama sa kanila. Masigla itong tinanggap ni Leo, at ipinaliwanag ni CL na palagi niyang ninanais na lutuin ang pulang dragon sa loob ng maraming taon. Nagsisimula na siyang mangarap ngayon at nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin sa karne nito. Tinitigan ni Leo ang kanyang bagong kakaibang kaibigan at nagtataka kung talaga bang okay na kainin ng dragon, yamang ito'y nakakakain ng kanyang kapatid. Ang kanilang misyon sa pagtulong ay dumaan sa ikalawang palapag ng basement na lubos na iba kaysa sementeryo sa unang palapag ng basement. Ayon sa mga akademiko, ito ang Spire of the Golden Castle, na matatagpuan sa malalim na ilalim ng lupa. Malinaw na sila'y napapagod na ng nadapa si Marcel sa tulay. Kaya, nagpa siya si Sos na hanapin ang isang pampang upang tawagin itong isang araw. Naalala nila kung paano sila nag-overnight doon noon, at nasunog si Lies habang nagluluto ng sabaw. Naalala ni Marcel ang masarap na normal na pagkain, ngunit pinaalala siya ni CI na mayroon siyang sabaw ng alakdan mula sa kanilang lunch kanina. Hindi niya ito gustong kainin, kaya't nagpa siya si Lies na sila'y maghanap ng halimaw na maaari nilang kainin para sa hapunan. Bukas si Leo sa mga hiling ni Marcel, ngunit ang kanyang maisip lamang ay normal na pagkain. Subalit ang kanilang mga opsyon ay mga halimaw, kaya't pumayag siya sa alinman lang na pwedeng kainin. Tinignan ni Laos ang kanyang tiwala na monster eating guide at nalaman kung ano ang pinakakaraniwang mga halimaw sa lugar na iyon. Nasa menu ang malalaking paniki at mga higanteng daga, ngunit tumanggi si Marcel na kumain ng anumang marumi. Pwede ring ang mga goblin sa kagubatan, ngunit ayaw niyang kumain ng mga demi-humano. Nasa menu rin ang living armor, ngunit napakapili daw kumain ni Mel at hindi nais kumain ng metal. Mayroon ding mas normal na mga halimaw, ngunit hindi ito umaatake sa tao, kaya't nangangailangan ito ng mas maraming paghahanda. Subalit sobrang optimistiko si Leo, at ipinunto niyang baka mahanap nila ang isang halimaw na may daladalang laman para sa kanilang hapunan. Swerte para sa kanya dahil ipinaliwanag niya na maraming prutas ngayong panahon. Gayunpaman, ang malupit na katotohanan ay bumagsak kay Marcel nang ang mga prutas na tinutukoy ni CI ay maging mga prutas ng puno mula sa manning plants. Itinuturo ni Leo na ang manning humans ay isang pangalan lamang na ibinigay sa kanila. Ginagamit niya ang isang halamang puno bilang halimbawa at ipinaliwanag kung paano ito kumakalat ng kanyang mucus sa lahat ng dako kapag hinawakan ng isang nilalang ang mucus. Ang halamang ito ay reflexively na itinutulad ito sa nilalang ngunit hindi ito nilulusaw, sa halip ay ginagawa itong compost. Si Marcel ay patuloy na nagdududa na hindi nito nilulusaw ang mga tao, ngunit itinuturo ni Chuck na may nakakapansin kung may bangkay doon. May mga tao na kumukuha ng mga bangkay sa dungeon, ngunit walang sino man ang kakainin ng halimaw doon. Ang problema ay hindi nila magagawang pumitas ng mga halaman ng lihim, kaya't kailangan nilang labanan. Pinakita ni Marcel na hindi siya isang walang silbing picky-eating diva at sinabihan ang lahat na umatras dahil siya ang tatalo sa kanilang mga kalaban sa isang putok. Naghanda si Marcel ng isang makapangyarihang spell na may mistikong incantation, ngunit biglang itinigil ni CI ito. Ito ay nagdulot sa kanya na mabihag ng halimaw, at ipinaliwanag ni CI na hindi niya nais na gamitin niya ang isang atake na tatama sa prutas dahil siya'y namumuhay ayon sa isang absolutong alituntunin, at iyon ay ang kumuhang kung gaano karaming pagkain lamang ang iyong kakainin. Sa pag-aalala ni Marcel, siya ay nangangahas na tamaan ang isa sa mga halimaw at nagulat nang ang halimaw ay lumura ng bangkay. Galit siya dahil bagaman ang halamang halimaw ay hindi nagluluso ng mga tao, malinaw na kinakain nila ang mga ito.
Agad na itinuro ni Leo na teknikal na hindi siya nagkamali. Pinapangit niya ang sitwasyon sa pagsasaad na ang halamang nagmumula sa kanyang pagkakahuli ay isang uri ng parastikong halaman na naghuhulog ng buto sa loob ng balat ng kanyang biktima. Nagsasanay si Leo na iligtas siya ngunit unay ipinaliwanag na ito'y tumatagal ng magpakailanman sa pakikipaglaban sa mga halamang batay sa halaman isang-isa. Parang may maraming mga kamay kaya mayroon lamang isang siguradong spot para saksakin ito ng espada at ito'y nasa ugat. Ipinapakita niya na ito'y isang delikadong hamon at inilalarawan ito bilang pag-aatake ng iba't ibang mga halaman sa kanilang katawan. Nilalapat niya ito na tila ba may ilang mga utak, ngunit ang parastikong uri ay kailangang mahuli ang kanyang biktima nang walang itong maalis ito. Ito'y nangangailangan ng maingat na balanse ng pagsadsad sa kanyang biktima nang hindi ito ginigising. Ang lalaking ito ay may seryosong interes dito at nagtatanong kung totoo bang nararamdaman niya ito ng gusto, ngunit si Marcel ay hindi makapagsalita sa kanyang kaguluhan. Matapos pumili ng mga sangkap, bumalik si Chef Ramsay sa trabaho. Ini-steam niya ang halaman at ginupit ang paligid ng tangkay upang hilahin ang mga buto. Binabalot niya pagkatapos ang kawangis na balat sa kawangis na lutuan. Pagkatapos ay hulma ang hilaw na prutas, idinagdag niya ang slime at ang broth ng ilang scorpion. Pagkatapos haluin, idinagdag niya ang mga piraso ng prutas ng puno. Ibinuhos niya ang halo na ito sa isang lutuan at niluto ito, inilalagay lamang ang natitirang prutas kapag ito'y nagsisimulang umuusok ng kaunti may paminsang pagkakalagay ng ilang seasoning at tapos na ang lahat. Ang bagay na ito ay tila isang tart, ngunit ipinapakita ni Sent na ang crust ay tunay na isang non-stick coating lamang, kaya't pwede itong i-ignore. Ang mga lalaki ay nagugulat na ito ay isang lasa dish, ngunit gusto nila ito at inirekomenda na subukan ito ni Marcel. Siguraduhin niyang wala itong mga halaman na kumakain ng tao sa una, ngunit ipinakita ni Senny na kung ginamit niya ang mga manaing ones, mas magiging masarap ang putahe. Sumusubok si Marcel nang may pag-aatubiling ito at nagulat nang malaman niyang masarap ito. Itinuturo niya na ang mga halaman na uri ng compost ay napakatamis at nagtataka kung kinakain ito ng ibang hayop. Nangangambang ito dahil ibig sabihin nito, ang lahat ng prutas na ginagawa ng halamang halimaw ay kinukuha lang. Binabalita ni BOS na iyon ang paraan kung paano gumagana ang mga carnivorous na halaman. Ginagamit nila ang matamis na prutas para hulihin ang kanilang biktima. Namamangha si Marcela at nagtataka kung ang tamis ba ay isang matalino at panlilinlang na trick na ginagamit ng mga carnivorous na halaman, at nagsisimula na siyang maunawaan kung paano ito gumagana. Nagugulat siya sa mukha ni Leo, ngunit masaya siya na interesado na siya sa kanyang hobby. Lahat ay naglilinis pagkatapos ng kainan, at nagtataka si Marcel kung dapat niyang buhayin ang bangkay sa pamamagitan ng mahika. May tsansa na hindi ito magtagumpay, kaya't naisipan nilang iwan ito doon sa pag-asa na may ibang makakakita nito. Nagpa siya ang mga geniuses na gawing mas madali para sa iba na makakita nito sa pamamagitan ng paghanging nito, ngunit ipinakita ni Chuck na ito ay tila isang lugar ng pagbitay. Sa gabing iyon, may bangungot si Marcel, at binabasa ni Leo ang kanyang mapagkakatiwalaang Dungeon Monster Food Guide. Salamat sa panunood ng aking recap.